Mga kabalik, mga ka-mindshift, mabilis lang pero mabigat to. Alam nyo kapag final na ang budget, bakit parang doon pa mas may magic? Hindi rabbit, hindi card trick, kundi bilyon ang biglang lumilitaw o biglang nag-iiba ang pondo. Para malinaw, ang BICAM ay meeting ng House at Senate para pag-isahin ang magkaibang version ng national budget. Sa puntong ito, final na dapat ang listahan at presyo ng project. Ang tanong, transparent ba ang pagbabago o nagiging black box kung saan pwedeng sumulpot ang insertions? Ngayon mismo, may tensyon sa BICAM tungkol sa DPWH budget. Ayon sa report, may 45 billion na cut na in-apply across the board sa humigit kumulang 10,000 projects. Sabi ng DPWH, kung ganun ang method, maraming projects ang pwedeng maging unimplementable. Kaya umaapela silang ibalik ang deducted amount. Pero hindi raw para ibalik ang tinanggal na flood control projects. At sa parehong BICAM process, umusad ang 33 billion para sa farm-to-market roads matapos ang pagtatalo dahil sa malaking jump ito kumpara sa earlier proposal. Dito pumasok ang public frustration. Kapag ordinaryong tao o small engineer ang nadadawit, mabilis ang sisi. Pero kapag malalaking pirma at malalaking pangalan ng usapan, ang bagal, ang labo, at ang dalas wala pang nakukulong. Hindi tayo magko-convict dito. Ang point natin, system design problem ito. Kung ang proseso ay hindi audit-friendly, hindi nakapagtataka kung bakit nawawala ang tiwala ng tao. At hindi ito nanggagaling sa hangin . Noong 2025 budget cycle, may lumabas na aligasyon ng 142.7 billion BICAM insertions. Nag-clarify ang DBM na hindi sila involved sa alleged insertions at may mga officials na nag-deny. Kaya ngayon, kapag may bagong balita tungkol sa BICAM changes at bilyon-bilyon na adjustment, normal lang na magtanong ang publiko. Sino ang nagpasok, ano ang justification at saan ang dokumento? Ito ang 5 tanong na dapat simple lang sagutin kung malinis ang proseso. Una, ano ang eksaktong line items na nagbago sa BICAM at magkano ang difference? Pangalawa, sino ang sponsor ng bawat pagbabago at may minutes ba o written justification? Pangatlo, may duplication check ba? Same project name, same location, same scope? Pang-apat, may public access ba sa BICAM report at comparison matrix? House versus Senate versus final. Pang-5, may COA audit ready tagging ba per project, location, scope, unit cost basis, timeline? Mga kabalik, mga ka-mindshift, ito ang fair demand. Transparency na theatrics. Kung gusto nilang manalo ang tiwala ng bayan, i-publish ang full BICAM changes. I-line by line ang adjustment at gawing madali para sa COA at publiko ang pag-audit. Kung may mali, itama. Kung may krimen, kasuhan. Kung malinis, patunayan sa papel, hindi sa presscon. Shift Network on air.